Mariin namang tinutulan ng mga militanteng grupo ang pagsasagawa ng balikatan exercises sa bansa. Ayon sa grupong bayan, ang mga US troops umano ang isa sa mga dahilan kung bakit namatay ang SAP-44. Wala rin umanong naitulong ang US sa hukbong sandatahang lakas ng bansa dahil hanggang ngayon ay bulok ang gamit ng ating mga militar. May detalye si Mean Corvera. Sumugod sa harap ng tanggapan ng US Embassy sa Maynila ang mga militanteng miyembro ng grupong bayan. Mula sa Kalaw, nagmarcha ang mga ito patungo sa Embahada ng Pilipinas na nasa Roxas Boulevard. Kinundinan ng grupo ang panibagong balikatan exercises sa pagitan ng tropa ng Pilipinas at Amerika. Iginiit ni Renato Reyes ng grupong bayan na hindi dapat magkaroon ng panibagong pagsasanay. Sinisisi ng grupo ang tropa umano ng Amerika na isa sa naging dahilan kaya namatay ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapano sa Maguindanao. Nakialam sila sa Mamasapano, namatay ang mahigit 60 Pilipino. Sila ang nagdidireksyon, sila ang nagdidikta. No, napahamak yung mga Pilipino. Kung yung Mamasapano nga, napahamak tayo. Paano natin aasahan na didepensa nila tayo laban sa China? Gaya ng pagkamatay ng 60 katao sa madugong bakbakan, hindi anya makakaasa ang Pilipinas na idedepensa ng Amerika sa panggigipit ng China. Wala rin daw pakinabang ang sandatahang lakas dahil sa 31 taong balikatan exercises, hanggang ngayon bulok pa rin ang mga gamit at hindi pa rin modernized ang AFP. No, naging palaasa pa rin tayo. Very dependent sa United States. No? Ang problema niyan, mukhang nagagamit lang yung ating bansa ng US. Hindi anya totoo na sinasanay ng mga Amerikano ang mga sundalong Pinoy para makapaghanda sa pag-atake ng mga terorista o mapagsamantalang bansa, kundi para protektahan ang kanilang sariling interes at makapagpalakas sa Asya sa pamamagitan ng Pilipinas. Kung talaga raw desidido ang Pilipinas na magpalakas at magpakita ng puwersa sa mga pambubuli na ginagawa ng China, dapat palakasin ang ekonomiya. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat na pondo ang bansa at makakabili ng mga modernong kagamitan para protektahan ang mga isla at karagatang sakop ng Pilipinas. Pero kung tayo po magiging palaasa sa mga pangako ng dayuhan, lalong-lalo ng US, mas walang mangyayari sa atin. Hindi naman nakaporma ang mga relista dahil bago pa makarating sa gate ng US Embassy, hinarang na sila ng mga tauhan ng MPD. Mean Corvera, Iga News.